Eto, panoorin natin si Ted Filon. Pero ito ang matindi. Iniipit daw ang mga vloggers na pro Duterte gamit ang resources ng gobyerno. Halata ba? Mukhang hindi naman. Pero paalala, yung mga nanonood sa social media, matatalino na sila. Kung kanino sila maniniwala, mga vloggers ba sa social media o yung mga nagbabalita sa media? O eto, panoorin natin. Sa panahong ito, yung mga pro-Duterte vloggers ay iniipit at ginagamit ng gobyerno ang resources ng Estado para sila ipitin. Kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga kung ikay takot sa init, Balat kung sibuyas. ayaw mong mainitan, Yan. umalis ka ng kusina. Tabay sa mismong pinuno po ng NBI para pag-usapan ang napaka-importanting paksang ito. Yung bang nabasa yung sinasabi? Na hihingi sila ng tulong sa Interpol? Oo, para, ako yun. so, Para yung mga hindi lang mga nandito daw na mga na vloggers or influencers na di umano'y nagpapakalat ng Sige. maling impormasyon ang posibleng habulin maging daw po yung mga nasa ibang bansa. sige, mamaya po alamin natin to. Ito po'y masinsinan po na panayam para ho natin maintindihan kung bakit ho ba ito gagawin at ginagawa po ng Estado. Okay, may mga nagbibigay din ng reaction dito ha, yung kanilang sinasabi na mas magandang araw. Depende yan ha, kung ano bang hanap mo sa buhay mo. Pero yung bahong mas tahimik ang mundo at mas simple. Kasi po ngayon parang lahat nagmamadali. Dahil nga po dito sa dulot ng social media. At marami din po kasi yung iba, girl, no? Kasi nga kaka-engage sa social media, gusto mong magkaroon nung meron yung iba. Oo, Hindi para maitatanggihan kasi nga exposed ka doon. Kung yung mga nagpo-post sa social media ng mga friends mo ba tawag doon? Yes, Oo. Facebook friends, Eh mukhang sila masaya Instagram lagi. friends. Di ba? Sila'y nakakaangat, Ipinapangalandakan sumakses yung sa mga life. pinupuntahan nila mga lugar, yung mga kinakain nila, yung mga outing nila. Tapos ikaw ay lonely, nakakadagdag sa depression mo. Correct. Yung mental health na yun, Yes, di ba? opo. Yung So, issues about anxiety, mas tumitindi daw ngayon dahil nga dito sa social media. Kaya po ako ang panawagan ko sa lahat although may mga kasi seniors din na lonely kasi wala ho naman sa kanilang kumakausap siguro sa bahay, no? Wala ho naman silang aktibidad kaya ang kanila din pong paraan ng diversyon ay yung social media. Ganon din po yun, ano? Kaya malaking bagay din po ngayon kinakausap po ng mga kamag-anak o sino man yung mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Kasi po kapag laging television na lang ang kaharap niyan, sorry po, lalo siyang prone doon po sa pagiging ulyanin kapag wala ho masyadong aktibidad po yung mga nakatatanda. Ano ba ang ating paksa dito dahil napunta na tayo dito? Oo, kasi Sa mga pinag-uusapan natin yung... Alam mo, mas Kasi noon may fake news na ba? Nung sinaunang panahon? chismis. Chismis. Oo, Pero laging may ganon, no? hindi lumalaganap ng todo. Unlike ngayon na may social media na. Mas madaling Alam ka naman, magpakalat mag-chismis ka na, papadala mong telegrama. Oo. Oo. Chismis Diba? sa kapitbahay pa lang dati. Pupunta ka sa RCPI, Doon lang. papadala ka ng PTNT, papadala ka ng telegrama. Di ba? Doon sa kamag-anak mo. Effort, Nay, no? Nay, Effort. Nay. Effort. Nay, kapitbahay. Tuwing gabi. Lagi may bisita. Ngayon kasi madali Okay, na ito na. magpakalat ng Nasa maling linya ngayon yung demarcation line na sinasabi ni Direktor. Ito ho, pag-usapan din po natin. Sa punto po ng isa ho naman ding grupo, no, na ang kanila pong concern ay ang basic right natin. Ang ating pong basic human right. Hindi lang po sa right to life, liberty, or property. Hindi lang po yung basic right. Pati po yung right natin, yung freedom of the speech and expression. Yan po yan, mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin dito. Mahirap nga kasing tumulay doon po sa maselan na usapin na iyon. Paano mo sasawatain ang sinasabing nagpapakalat ng mga maling balita na kung saan hindi naman madadamay dito yung mga nagpapahayag lamang po ng kanilang damdamin at komento sa mga nangyayari sa ating lipunan, particularly po sa gawin ng gobyerno. Nakikinig pala sa atin minsan si Direktor Jaime Santiago sa ating mga komentaryo. So kapag natin pinupulaan po ang gobyerno, wala ho naman problema daw doon. Because it is under the
di ba, sa mga naging hatol na po ng kataas-taasang hukuman, fair comment naman matatawag yan. Kapag ang iyong pinupulaan ay yung pong function, yung pong trabaho ng gobyerno o mga taong gobyerno. Pero sabi niya, pag pinagmumura mo na yan, kung ano na tinatawag mo dyan, ibang usapan yon. Pero kapag ang iyong komento ay doon po sa gawi o trabaho po ng opisyal ng gobyerno, fair comment po yan. Kasi nga, sabi din po, kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan o na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga, naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga, kung ikay takot sa init, Balat kung sibuyas. ayaw mong mainitan, Yan. umalis ka ng kusina. Oo, totoo Okay? yan. Nung una, pagdating dyan sa investigasyon sa fake news, Tricom, pansinin nyo naman kung sino yung iniimbita nila. Pero kung manonood kayo sa social media, kita nyo kung sino yung nagpapakalat ng maling balita. Pangalawa, NBI. Kita nyo naman yan kung ano yung sino yung mga iniimbestigahan. Pero sa totoo lang, ginagawa lang yung trabaho ng mga yan. NBI, dyan sa Tricom, mga congressman, ginagawa lang yung trabaho nila. Pero sana patas sila. Yun lang naman. Para walang masabi yung iba na nakapanood sa mga sinasabi nila dyan sa social media o sa media pag ini-interview sila. Kasi ang sabi ng iba, bakit mga pro Duterte lang ang target nila? Di ba? Sa Tricom, dapat sa susunod, magkakaroon na naman ulit sila ng hearing. Yung mga nasa kabila, yung mga binabanggit ni Marcoleta, matindi yun pag bumanat sa kanya. Yun yung ipapatawag dyan. Hindi lang yung mga pro Duterte vloggers. Kung hindi, media. Di ba? Kasi may iba nagrereklamo dyan na fake news daw sila. Di ko lang alam kung anong media yon. Tapos, yung mga vloggers sa kabila, para walang reklamo. Kasi, pag masyado nang hindi natin alam kung bakit gano'n, kung ano yung dahilan nila. Mangyayari kasi, yung mga nanonood, mawala ng tiwala sa action nila. Ito ang matindi dito sa YouTube, Facebook, may mga vlogger na hindi nagpapakita ng mukha na kung saan matindi magpakalat ng fake news. Matindi talaga. Sasabihin, si ganito na ganito. Yung mga ganong vlogger ang matindi talaga. Kayang-kaya nila ipatawag yan or imbestigahan yung mga yan. Matindi magpakalat ng maling balita. Kasi bakit sila nagtatago sa kanilang pagmumukha? Alam na. O kagaya nung binanggit ni Marcoleta, ang tapang-tapang. Di ba? Minura at kung ano-ano pa ang bumanat kay Marcoleta. Matapang ba? Kasi nakatago siya. Matapang ba? Kasi hindi kita yung mukha niya. Yun dapat ang abangan kung ipapatawag din sa Tricom yan. Dapat patas para yung mga nanonood hindi mawalan ng tiwala. Dito lang, thank you. Bye-bye.